Magandang araw sa atin lahat mga kapatid. So andito tayo ngayon sa Sagada. So ipapakita ko sa inyo paano ang mga kalsada doon sa Sagada na napakadelikado kasi napakakipot ng kalsada, tapos nasa gilid siya ng bangin. Tapos wala siyang mga harang sa gilid kasi nagla-landslide yan eh. Tsaka natatamaan yung mga nakaharang doon. So napakadelikado. Ito na ata ang pinakadelikadong nadaanan ko na kalsada sa buong Pilipinas. Kasi nakapagpigil hininga talaga ang kalsada na yon. So sana mapuntahan nyo. Siyempre bago kayo manood, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, tapos yung notification bell pakipindot na rin para lahat ng vlog ko ay mapapanood nyo. So ito na, papanood ko na sa inyo. Huwag kayo malis dyan, panoorin nyo ha. Napakaganda. Tapos may kuweba pa doon, napakalayo, 20 minutes sa ilalim ng lupa, dadaanin mo. So ito na. So ito na nga, papakita ko sa inyo kung gaano kadelikado yung kalsada. Tingnan nyo, walang mga harang sa gilid oh. Tapos hindi pa siya masyadong may mga lubak-lubak ka pang madadaanan kasi syempre nasisira ng landslide. Tulad yan, inayos na naman nila. Tapos tingnan mo yung gilid, makikita mo naman yung gilid kung di ba bangin na. Mamaya may mas makikita pa yung mas malalim na bangin. Tsaka yung paggabi sigurado dito mahirap magbiyahe ng gabi kasi delikado siya. Alam ko si yung artista na komedyante si Tato dito na namatay papunta rito sa Sagada. Nahulog yung bus nila na sinakyan. Kitchen! So, papa. Lagi ring may dito, landslide. Ganda to, may drone ka. Kaya dapat pag nag-drive ka rito, kailangan maingat ka kasi may mga kasalubong ka rin na mga nakamotor, mga nakasasakyan. Tapos yung gilid mo maraming bangin kasi yung iba nawala na yung mga harang nun kasi nag-landslide, tinamaan ng mga bato kaya natanggal yung fence niya. So yan, nakita mo yan, kung mabilis ang takbo mo, dire-diretso ka, di mo kabisado yung kalsada, laglag ka doon. Tapos kailangan talagang alert ka rin, tapos titingnan mo yung ways mo para may guide ka kasi nakikita mo sa ways yung mga 4x4 kasi yung mga kalsada kung saan yung liku-liko eh. Tulad dito, tingnan mo. Dapat talaga pag nag-drive ka rito, nasa kondisyon ka, sakto yung tulog mo. Lalo pag kasama mo pamilya mo, naku po, tingnan mo gaano kalalim yan. Nasa tuktok na tayong ng bundok. What is it? Ano yun? GR? Samuel? Samuel yun. So ito yung nakuha namin kwarto doon sa Sagada. Marami naman siya mga transient house doon. So sa Facebook, ang dami pwede rin mag-book. Para pagdating nyo doon, hindi na kayo maghanap. Maghanap kayo ng may parking kasi mahirap ang parking sa Sagada. Maliliit yung kalsada nila pag nandun ka na mismo sa Sagada. So maganda naman, marami kayo, isang grupo kayo, kasyang-kasya kayo dito. Siyempre mas magandang grupo bumiyahe kasi mas makakatipid ka kaysa sa ilan lang kayo. Maganda rin dito kasi yung shower nila may heater kasi kailangan mo yan dito kasi napakalamig talaga. Napakalamig. Pati yung tubig kala mo nag-yelo.
So syempre gabi na kami dumating sa Sagada kasi sa sobrang hindi ka pwedeng magpabilis ng takbo kasi ang kipot nga ng kalsada. So may pinuntahan kami na kainan dito sa Sagada. Maganda siya kasi pwede ka mag bonfire kasi malamig ang lugar dito, malamig. Kaya kailangan mag bonfire, tapos may drop beer sila. Maganda magtambay kasi parang siyempre sa Maynila hindi natin nararanasan to. Siyempre kailangan natin na experience. Oh, paano kay Louie? Ganun sa akin. Yes. Speaker lang, person. Yes, of course. Additional? Isa. Dalawa na. Traditional delivery, ay extra. Under by Louis. Dalawa pa. Extra pay. Here you go. Find your seats. XPA yan, no? Hindi mo ina-expect na may mga ganitong place dito sa Sagada, syempre kasi puro bundok nga. So start na ng tour natin. So titingnan natin yung mga tourist spots dito, yung hanging coffin, yung mga kabaong na nung araw pa. Nandyan pa rin siya, naka-preserve pa rin. Tapos yung cave, kuweba na napakalayo, 20 minutes ang lakaran sa loob ng kuweba, kaya abangan nyo. May spider. Oh my god. Ano sa akit niya? Yun yung problema. Akit pa tayo? Yan po ako pagbalik sa taas. Saan yun? Ma'am? Saan pupunta si Louie? Ay, ba daanan natin? Ang galing ah. Nakapapa. Silahin mo ko doon. Ay, hindi tayo doon. Oo, nakapapa. Silahin mo ko doon. Oh, ang ganda ng picture. Ano meron dyan? So ayan, nakikita niyo yung bungo. Totoong tao yan. Mga sinaunang tao yan dyan. Tsaka kabaong yan ng mga nung unang panahon. Ayan. Sino kaya siya? Diba? Video. Gusto mo daw mag-try? Yan, pwede ka rin umakyat dyan. May nag-a-assist naman. Pero, siyempre, may bayad. Tsaka nakatakot. Tingnan mo naman, oh. Ang taas. Medyo marami yung tao pupunta rito kasi siyempre napakagandang tanawin. Tingnan mo yan, nung unang panahon pa yan, ilang taon na yan dyan. Naka-preserve pa rin, hindi nila tinatanggal. Nagre-record, nasa pulsa. So ayan siya, yung hanging coffin. Hindi nila alam kung kailan pa yan dyan, pero ang sabi mga 100 years old na yan dyan, mahigit pa. Tapos kaya nila nilagay doon kasi naniniwala sila pag sa taas nila nilagay yung patay, afterlife nila ay nasa taas din sila ng ng posisyon, nasa taas na posisyon din sila. So maglalakad na naman kami hanggang doon sa kuweba kasi papasukin na namin yung kuweba. So hindi lang yung kaninang nakalagay na hanging coffin doon ang may mga kabaong. Meron din sa mga ibang bundok na may pailan-ilan na nakalagay yung kabaong. Hindi lang siya doon sa kaninang nakita natin. So pag nandito kayo, ayan, may dyan, may
may ano din dyan, may patay din dyan nakalagay niya na kabaong din. About the theory lang po, medyo mababa pa po. Hindi ganito na taas. Kaso landslide na lang kaya. Yeah, po, dahil siguro sa mga happenings sa nature. Ayan. Yan, yun pa sa gitna. Meron pa rin sa taas, pinakataas sa pagkaon. There. Ayun. Opo. Yun doon. Oo. Yun nasa gitna. Kuma- Parang mahulog na ngayon. Sigit-sigit yung mga yan. Ah, dali-dali po. So dapat pag pumunta kayo rito, yung maganda kayo ng sapatos na pangbundok or sandals na pangbundok, kasi pag nakachinelas ka rito hindi ka kayanin, mapuputol kasi medyo malayo-layo yung lakarin. So kahit saan ka nagpunta pa yung baging dito, nila may mga naiwan, no? kabaong na nakasabit sa mga bundok. Kaya may kita mo sa, pero nasa taas kasi yun nga paniniwala nila, pag nasa taas yung kabaong, nasa taas ka rin yung kaluluwa nila. Photo shoots. May ilong. Dito nagtago si Andres Bonifacio. Oh, ganda. Hawak dito sa ano. It's organic. Don't panic. Wala kasi mamatibay. Actually lahat ng mga mangan hindi naaalis yung nila. Oo, nagsukulay lang. Tulad ni di ba parang naging lang sometimes si Carrot Man? Nangangayon. Galing tour guide natin pag may ahas sukatin. Siyempre nasa guba tayo, ina-expect na yan ay may mga ahas dito, kaya ingat din. Dito, di ba? Oh, Elevator. May elevator. treasure. Tsaka mga tao dito, mga native dito, magagaling mag-English. Kasi maraming missionary dito nung araw, kaya mahusay sila mag-English. It's amazing. Hindi pa na-explain kung mga parts, no? Pinagatagot. Hindi naman kinagat siya parang si Joker. So, gusto mong mag-ano dito, mag-Starbucks. Meron dito, pero hindi naman Starbucks syempre. Medyo malayo-layo ngayong lalakarin mo bago kayo makapag-inom ng kape. So, nung araw, bago sila magkape, maglalakad mo ng napakalayo para pumunta rito sa, ano tawag dito, tavern. Ito pala yung mga warrior. Oh, grabe Yung ganda. napapanood ko sa
mga movie na pag nagpapahinga yung mga naglalakbay, papasok dito. Tapos mag-iinuman pagkatapos doon, magsusuntukan na. Oh, picture. At pot. 1, 2, 3. Ng pader nila dito kasi ano talaga yan sa bundok. Parang tinabas lang nila. Tapos yung mga sinaunang gamit naka-display rito. Saan gawa? Ha? May fish po to. Anong lamok? Isda talaga. So ayan, habang humihirap yung daanan, ibig sabihin malapit na tayo sa kuweba. Kaya pag nagpunta kayo rito talagang paghandaan nyo yung mga sarili nyo kasi bawal dito matanda, napakalayo. Tapos mga bato-bato. Tapos magdala rin kayo ng off lotion. Siyempre may mga lamok dito, mga insekto, hindi natin alam. May dalang sakit. Tapos dapat naka-hiking shoes or sandals. Paminsan-minsan pag pumunta ka rito sa mga ganitong lugar, talagang nawawala yung problema mo. Wala kang ibang iniisip na trabaho, negosyo. Siyempre yung focus mo lang yung paglalakad mo dyan, kasama yung pamilya. Tapos siyempre puro saya lang nasa isip nyo. Hindi, tibay niya. Siyempre minsan nagtatanggal tayo ng stress. Kaya mas maganda pa minsan ay nagbabakasyon din. Kain-kain nyo na yan, boys. Pwede naman pala dito. So nakikita nyo yung dadaanan. May mga hawakan naman pero syempre matarik siya. Kaya kailangan talaga malakas ka rito. Hindi po pwede yung mahina ka rito. Tapos umakyat ka dito sa sagada at pupuntahan mo yung kuweba. So sa wakas, after almost an hour na naglalakad, ayan na yung kuweba. Yan yung bunganga ng kuweba. Itong kuwebang ito ay ang pangalan ay Samagwing Cave. Ito ang pinaka deepest cave in the Philippines. So ito yung pinakamalalim na kuweba sa buong Pilipinas. So hindi namin in-expect na ganito ka-dilim. Hindi kami nagdala ng flashlight, sayang. Kung may malaki sana flashlight, mas maliwanag. Mas nakikita mo yung kagandahan sa loob ng kuweba. Ano? Saan? Mas signal dito, isa sa Raspinin. Meron pa rin?
Ah, gano'n? Ganun nangyari sa Thailand. Yung natrap yung mga football player. Oo, sa ilalim. Diyan tayo dadaan? Okay. What? Saan ka? Okay, kami siya. Ang labas mo dito ay sa kabilang side na ng bundok. Isipin mo, nasa ilalim ka ng lupa dumaan. Para siyang parang secret secret passage siya kasi sa kabilang bundok, tapos ang labas mo sa kabilang bundok naman. Chinelas ako doon sa kotse. Balikan mo muna. Ginusto natin to eh. Ganda. Hey, putang ina. Hindi, okay na ako. Tanggal ang kulit ko rito. Wow. Ganito nangyari dun sa Thailand, na-trap sila. Oh. Oh. Mga bata, biglang tumaas doy. Hindi naman nila alam na may malakas na ulan kasi summer eh. Biglang lahat buong mundo nag-rescue sa kanila. Nasa Netflix. Lahat sila buhay. Pero yung story yung hirap ng mga napagkwentuhan namin yung nangyari sa Thailand yung mga football player na natrap sa loob ng tunnel kasi biglang lumakas yung ulan. Tapos napuno ng tubig yung tunnel. So dapat bago kayo pumasok dito, mag head count kayo, tapos huwag kayo mag-iwahiwalay kasi madilim. Baka maligaw ka dyan sa loob, tapos di ka mahanap. Ito naman, left side naman, pag dito. Gusto nyo mag-picture? Maganda yung formation ng mga bato. Oo, you know. Ganda niyan. Okay na ako? Okay na ba? Gusto mo mapa? Huwag ba dyan? Yung mga tayo ng paniki kasi siyempre diyan sila nakatira. Madilim. Sumigaw ka, lilipat. Ito yung mga nila mga tahanan nila. Tapos paggabi, lalabas na sila para maghanap sila ng makakain nila. Pagka umaga naman, papasok ulit sila rito. So
So ang ganda ng rock formation dito. Tapos pag sa Tara, in picture person mo makita, may mga para siyang ginto. May kintab-kintab. Ilawan to, ganyan. Magtitelepon na lang pala. Ayun o, kwarto nila nung araw ni Andres Bonifacio. Oo, dyan yun. Alam ko na yung history. Ganda oh. Ganda ng information ng ba? Andres? Ay, wala ko. Oh. Yung ermitanyo, wala pa. Ay, mura. Yan o. Yun na. May ano? Ano dyan? May gold dyan? May nagbabantay ahas. May gold dito? Ganito talaga yung sa Thailand, you know? Pumasok sila. Biglang bumaha. Isang buwan sila doy, sa lalim. Doy. Isang buwan sila. Kasi tag-ulan na, inabot na sila ng tag-ulan eh. Hindi, may nakadiscover na sa kanila. May pa isa-isa. Puno ng tubig to pag baha. Bot. May papaya. So kasi nakapakan namin ni Papa mo to. Isang oras pa. Uy. Dulas. Yun, nakita ko na yung ilaw. Huwag niyong sundan yung ilaw ha. Don't follow the light. Tapos huwag masyado sa gilid yung mga ulo niya sa bato.
Oh, ingat sa ulo ha. Isa lang po. Una. Isa lang. Sandali lang po. Stop muna tayo kasi may dadaan. Laki ng loob, no? Okay po ta. Oo. Ulo. Bilang. Sige po. Dahan-dahan lang po dyan. Oh, gumagalaw yung bato ha. Po, dahan-dahan lang po. Dahan-dahan yung ulo mo dyan, sir. Apo. Tapos hanap niyo lang kayo ng posisyon na ano dyan. Kasi may flat na po dyan. So nakikita nyo yung mga bato, para siyang may mga brilyantes, may mga tawag yan, diamond. Grabe, kinikilang-kilang siya. Para talaga siyang ginto or diamonds na nakadikit sa bato. Medyo mahirap talaga ang daanan dito, siyempre sa nature yan eh. Walang gumagawang daanan dito, so kung may mga butas-butas lang, may mga pwedeng daanan, doon lang dumadaan yung tao. Okay na, dito na ang tagumpay. Okay na. Si Nicole. Oh, lalayan mo si ano? Nicole. Ito. Yeah. Ay, salamat. So nakalabas na tayo ng kuweba. Dito na tayo sa other side ng bundok. Laki nung ahas, no? Ito na kanina. Hindi lang nagsabi yung tubig. So makikita mo kung gaano kalaki yung kuweba na yan. Tingnan mo naman, ilang palapag yan. Sumaging Cave, 160 meters yan ang taas niyan. So tingnan mo, para kami mga duwende sa liit, sa laki ng bunganga ng kuweba. Pare, kumusta? Tagal tayo hindi nakita. Tagal mo dyan sa loob. Hey, ganda na lalaki. Summer kasi. Pero pag medyo... Ito yung pinakalas na stop nyo. May falls siya. So pwede kayo maligo dyan. Maraming naliligo. Ayan, 25 meters yan? Siyempre malayo yung 35? paglalakbay nyo, Grabe, no? paglalakad. Diyan kayo magbanlaw. Pero siyempre malamig ang tubig dyan. May nakaabang na ambulansya dito.
napanood nyo yung ating vlog, 'di ba? Nakita nyo yung kalsada, napaka kipot, tapos yung gaano kaganda yung Sagada, tapos gaano kalamig. Kahit summer kami pumunta doon, napakalamig talaga yung Sagada. Isipin mo dito sa Maynila, halos nagka-40 na tayo doon. Naku po, hindi ka pwede di mag-jacket. So maraming salamat sa panonood. Siyempre, huwag nyo kalimutan notification bell, subscribe. Thank you po. Bye.